Hello, magandang hapon sa inyong lahat, 'no. May pag-uusapan tayo. Usapang FAMAS tayo kasi may kontrobersiya, 'no, regarding kay Vice Ganda Kim Chu, kay Ivana Alawi. So panoorin nga natin mga speech para sabay-sabay natin matunghayan. Ano ba yung ano dun? Si Kim Chu daw nakalimutan daw na ano, na pasalamatan. Play nga natin. Yeah, meron akong Pamas for TV. Binigyan niyo ako ng Pamas for movies, gano'n, Pamas for broadcast. Maraming salamat. First nyo to at first ko rin to. Thank you so much for seeing me. Thank you so much for appreciating me, for validating my hard work, my purpose, my passion, my talent, my skills. Maraming salamat po. Again, this award I share with Ann Curtis, Bong Navarro, Jong Hilario, Ami Perez, Ogie Alcacid, Jukes, Teddy, Karel, Jackie, my husband Ayon, My husband Ayon. MC, Lassie, Sean, Darren, and my baby Ryan Bang. Sino pa ba? Mga bago namin kasama, sila Brent Manalo, sila Ralph, ang Showtime Baby Dolls. Maraming salamat po. O nga, no, si Kim Chu wala. Parang napaka-imposible naman na ano, na makalimutan mo si Kim Chu. Well, pwede naman mangyari 'yon, no. Kung let's say halimbawa, ay kung nakalimutan naman talaga eh. 'Di ba? Kaya lang syempre, masakit 'yon, 'di ba? Ngayon, may nakalat na sagutan daw sa Twitter, sa X, no, sabing gano'n. May nag-post kasi dito. Sabi gano'n nung nag-post, no. So disappointed at Vice Ganda. She's one of the reasons why we are watching It's Showtime na. Really? Yung mga newly added hosts na mention, then sila nakalimutan because wala kang prompter. Clearly favoritism as its finest. Oo nga, pwedeng ano. Pwede naman may favoritism nga. Siyempre, yun lagi yung ano mo, no? Yun lagi yung mami-mention mo nga, 'di ba? Pero ang tagal eh. Sabi ganun, tinagpa si Kim Chu. Sabi ganun. Grabe the kachipan of these fans. Look, Kim Chu, 'di ba? Pinakita niya kay Kim Chu. Ngayon, sinagot ni Kim Chu, sabi ganun. Ayaw ko na sanang palakihin ito. Pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro kachipan ang tawag doon. Basag. Basag. Di naman siguro kachipan ang tawag doon. Siguro po, marahil sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo nila ay protective sila. Initial reaction po siguro to. Hindi sa tinotolerate ko sila, pero sana hayaan na natin ito. Kung wala ang mga taga-taong suporta at lubos na nagmamahal sa atin, wala ding tagatangkilik sa lahat ng ginagawa natin. Tama nga naman, no? Never mo dapat sasabihin, lalo na kung halimbawa, yung nagsasabi, hindi, feeling ko hindi naman ito basher eh. Ito nagsabi eh. Supporter talaga ito, kaya nga na-disappoint siya nung hindi binati si Kim Chu. Malaking bagay kasi yun, men. Yung pagbati. Akala nyo, di ba, yung mga nagpapa-shoutout sa akin, akala nyo, hindi lang nabati, maghihinanakit na. Hindi, syempre. Yung feeling mo na hindi ka bilong dun sa grupo, mararamdaman mo yun eh. Parang nakakasama talaga ng loob yun. Parang ganito, no? I-share ko sa inyo yung nangyari sa akin sa dati kong pinagtrabahuhan. Sabing, halimbawa, ito, yung area manager namin na pasasalamatan ko yung mga team ko sa NCR1, 'di ba? Pasasalamatan ko si ganito, manager ng alam ko nagmamadali eh.
Tapos biglang hindi ka matatawag, nakabilang ka doon sa group na yon. 'Di ba? Kasama ka doon sa sa nag-contribute ng success doon eh. 'Di ba? Pero to be fair naman noon yung ginawa nung area manager namin, naihabol naman, bumalik siya sa stage. Yung mga hindi niya na-mention, which is kami yun, 3 branch, inano niya naman, ay nakalimutan ko sila, ganyan, ganyan, ganyan. 'Di ba? Malaking bagay kasi yun, men. Parang yun eh, yung tagumpay na nakuha mo, marapat lang na i-distribute mo yun doon sa mga taong nakasama mo kung saan ka nakakamit ng award. 'Di ba? Inulit ko na, maybe mababaw sa iba yung ganyang bagay. 'Di ba? Pero malaking bagay 'yon. Sabing ganun, ito, yung mga supporter, di ba may issue kay Ryza to? Yung mga galit din kay Kim, oh. Sabi ko, mukhang may maaalis. Sabi ko, ma-issue talaga to si Kim, di ba? Mga pero naiintindihan ko naman si Kim Chu. Siguro wala namang wala naman siyang masama dito sa sinabi ni Vice. Medyo kinontra niya lang ng bahagya, no? Parang in-acknowledge niya yung sentimiento ng fan nila. Anyway, next issue. Ito kay Ibana Alawi. Ma-issue din to si Ibana Alawi eh. Katay pa si si Cara David. Galing din sa issue si Cara David eh. O nga pala, wait. Kahapon, na-content ko yung si Cara David at si Boss Toyo. Now, may mga hindi nakaintindi dun sa dun sa video ko. Babalikan ko lang ha. Sinasabi ko daw ba na si Cara David ay corrupt din? Wala akong sinasabing ganon. Basahin ko yung comment. Wait lang. Pinin ko yun eh. Ito yung regarding kay Boss Toyo versus Cara David. Kung mapapanood nyo naman yung video ko, kampi naman ako kay Cara David. 'Di ba? Sabi kasi dito, nung nag-comment, hindi ko na pinag-aksayahan ng high blood to, pero ibig mo sabihin corrupt si Cara? Hindi. Ang kasi dito, 'di ba, may nag-comment na sinabi bias daw ang GMA. Ito yun, Sabi ganon. Salute, Boss Toyo. Ganyan ang balita. Di dapat one-sided. GMA Public Affairs, GMA News, wag po sana bias. Now, in-explain ko kasi kung bakit ganito ang pananaw ng tao na bias ang GMA. In-explain ko lang naman na at the past, totoo talaga na bias. At saka, na-expose yung corruption sa media dati eh. Diba? Marami na akong diba? May diniscuss pa nga si Nico Bawa na may payola talaga yung media na yan eh. Diba? Ayon do sa source ko, hindi ko naman nakita yung mismong listahan, pero may reason ako para paniwalaan yung source ko. Na ang pinakamalaki daw nung time nun, excuse me po, yung pinakamalaking sa payola. Yun. Pero hindi ko naman sinasabi na bandang dito na si Cara David ay corrupt. Wala akong sinasabing ganon. Ine-explain ko lang kung bakit ganyan na ang tingin ng tao sa media. 'Di ba? Nagigets nyo na kung saan nakukuha ng tao yung idea na may pinapanigan ng media at bias ang media. Once na kasi silang na-expose eh. 'Di ba? Sinabi ko naman doon, si Nico Bawa mismo yung nag-expose nung corruption sa yung panahon ni Napoles. So meaning nag-e-exist talaga ang corruption sa media. Pero hindi ko sinasabi yung particular na nangyari kay Cara David na yan ay corruption. In-explain ko lang, uulitin ko ha, ang in-explain ko lang dito kung bakit ganyan na mag-isip ang tao ngayon. Diba? Sana maintindihan nyo ha. Hindi ko sinasabing
Sabi nga nagkaroon daw ng maleta si Kara. Hindi naman. Anyway, balik tayo dito, no? Dito kay Ivana Alawi. Malinaw na tayo dun sa yung regarding doon sa yung kay Cara Davida. Wala akong sinasabing ano. In-explain ko lang po kung bakit ganun ang pananaw ng ibang Pilipino ngayon sa media. Kasi may corruption po talaga. Kaya ano. Pero kung halimbawa, alin ang paniniwalaan natin? Vlogger o mainstream media na journalist? Sa journalist pa rin ako. Kasi sa journalist, kung sakali man na magkamali ka dyan, may babalikan ka dyan eh. May internal ombudsman din kasi ang mga journalist. Kung sakaling magkamali sila, 'di ba? Eh yung mga vlogger kasi, alam naman kasi natin ang mga vlogger ay kadalasan may partido talaga yan na sinusunod. 'Di ba? Maaring maka Duterte yan, maka BBM, maka Pink, 'di ba? Yung mga vlogger. Nakuha niya na o hindi pa? Eh bahala po kayo. Now, pakinggan natin itong speech ni Ma'am Ivana Alawi. Maraming salamat po sa FAMAS for this award. Thank you so much. Naging usap Ba yan? May comment pa. Hindi ba pwedeng patapusin muna si yung And also, to share happy vlogging for wait lang ha. nagtiwala po sa amin ng kanilang mga kwento. Alay po namin ito sa inyo. Maraming salamat po sa FAMAS for this award. Thank you so much. I have been vlogging for almost 7 years and nung una katuwaan siya kasama ang pamilya ko. But then, it grew into something more beautiful. Helping people and inspiring people. Yun eh, no? I wanted to use my platform to share happiness dahil ang daming nangyayari sa mundo natin. And also, to share my blessings. And maraming salamat. Hindi rin to mabubuo without my family, my team, my mom, Mona. Maraming salamat sa inyo. Of course, my brother and sister. And especially Kuya Perry. Kasi siya yung nagtiwala sa akin from before. So thank you so much to my PPL family, my glam team, of course, and Jo Marie, my editing team. Maraming salamat. Napakaliit Benitez. Joke lang. lang po ng team namin kasi very hands-on talaga ako sa bawat content na nilalabas namin. So, thank you again sa FAMAS. Maraming salamat po. So ang naging controversial lang na part dito, yung sinabi niya na yung regarding sa pagtulong, no? Sa FAMAS for this award. Thank you Itong so part na much. to. I have been vlogging for almost 7 years and nung una katuwaan siya kasama ang pamilya ko. But then, it grew into something more beautiful. Helping people and inspiring people. I wanted to use my platform to share happiness. Helping people and inspiring people. Ako, isa rin ako sa may ayaw sa poverty porn. 'Di ba? Palagi din akong nanonood kay Attorney Libayan every time na nung time na tinitira niya yung poverty porn. 'Di ba? Pero meron naman akong konting consideration, konti lang naman, na if papipiliin ako kaysa yung mga walang kakwenta-kwentang prank, no? Halimbawa, magkakaroon ng pilian, no? Kung papipiliin din naman ako ng content, yung halimbawa wala na akong mapanood, no? Yung gugustuhin kong content, kaysa naman manood ako ng walang kwentang prank, di hamak naman na mabibigyan ko ng konsiderasyon ng poverty porn. Kahit papaano. Pero don't get me wrong ha, hindi ko sinasabing gusto ko yon. Pero mas lesser evil na yon doon sa yung mga prank na walang kakwenta-kwenta na talaga nakakaabala. 'Di ba? Now, pero pagka nahaluan ng katulad nung yung sa sugal-sugal na yan, ibang usapan yun syempre. Kasi parang ang dating nun, para bang niloloko mo yung
mga tao na ikaw yung tumutulong pero hahaluan mo ah, hahaluan mo siya ng promotion ng sugal. Alam naman natin na ang sugal ay hindi naman talaga nakakatulong. Parang sobrang ironic lang talaga nun na palaging ang pinafront nyo na lang ay yung pagtulong pero in reality, part lang talaga ng trabaho mo yan or obligasyon mo yan doon sa taong or doon sa kumpanya kung saan nagpapatakbo ng sugal. 'Di ba? May mga nagsasabi na na marami ka ng followers kahit anong i-content mo, kikita ka talaga eh. Maglaba ka nga lang na naka-shorts tsaka alam mo na, 'di ba? Dami na manonood sa iyo eh. Kailangan mo pang doon, pumasok doon sa ganong bagay. May mga nagde-defend, no? Sabi nila, ano yun? Professional naman yun eh. Kahit pa sabihin mo na nagpo-promote, nasa tao din yan kung kung magsusugal talaga o hindi. Ano naman ngayon kung i-like natin, hindi naman ako magsusugal. O kung may makakita man nun, nasa tao din yun. Kung gugustuhin niya magsusugal talaga yun. O ganun yung argument. Payagan na rin natin na mag-promote ng kamanyakan, tsaka droga. Ano pa ba yung yung pwede mong i-promote? Total nasa tao din naman yun kung magdudroga siya eh. O i-promote na din natin yung mga yung mga kamanyakan sa TV. Ba't kailangan ipagbawal yun? Nasa tao din naman yun kung magpapa-impluwensya dun eh. Di ba, men? Ganun yung magiging dahilan nyo. Hanggat maaari nga, kailangan labanan yan eh. Diba? Although na hindi naman siya illegal, katulad ng diba, nakakasama ang sigarilyo, diba? Pero still, pinapayagan pa rin magbenta. Pero mas maganda, isa ka sa advocate na gamitin mo yung kasikatan mo sa pagiging advocate ng ng mga magagandang bagay. Diba? Pero ang tanong, andito na naman yung tanong eh. Bawal ba yung ginagawa ni Ivana Alawi ayon sa batas? Ay, wait lang ha. Iba yung usapin ng DTI pala. Mamaya pag-uusapan natin. Yung pagpo-promote itself. Kasi yung sa DTI, baka bawal kasi wala siyang DTI. Pero ma-a-applyan yun. Ma-a-applyan. Walang problema doon. Ang pinag-uusapan yung pagpo-promote niya ba ng sugal, bawal ba? Hindi naman. Kaya lang, syempre, dapat may prinsipyo ka rin. Na, na hindi naman natin argument dito kung bawal ba yun o hindi eh. Yung kasi katulad niyan, uy, dapat hindi mo ginagawa yan. Labag yan sa batas. Yung katulad kay Gabriel Go, privacy yan. May mga bugo ko ako nakaaway regarding dun eh. Privacy yan. Hindi naman nilabag ni Gabriel Go yung usaping privacy do sa video niya. Kaya yun yung nilalabanan ko. Pero I do understand na nakiusap yung teacher. Kung pinagbigyan nyo yun, ma-appreciate naman yun dahil nakiusap. Pero kung i-argue nyo kay Gabriel Go, bawal sa batas yung ginawa niya. Hindi nga eh. Diba? Hindi nga eh. Huwag matigas ang ulo. Parang ganito, hindi naman natin ina-argue na bawal sa batas yung ginagawa niya. Pero sometimes, alam mo yung magiging resulta ng ginagawa mo eh. 'Di ba? Alam mo yung magiging magiging komplikasyon nun eh. Lalo na't maraming uma-idol sa'yo. Tapos may sinabi ka pa na, i-like mo to. Di ila-like mo nga, Tapos matutuklasan mo na yung sugal. Hindi ba sumasagi sa isip niya yon na meron siyang mga follower niya na ilulure sa maling sa maling bisyo. O sabihin na natin na hindi naman nila alam, yung mga iba diyan hindi naman nila alam eh. Paano kung subukan? Nasarapan, di ba? Well, kung ganyan, edi gawin niya ng gawin, pero don't expect na lahat ng tao ay hahanga sa'yo, di ba? Now, sa usapin ng DTI na to,
nag-usap kami ni Sir, anong name nito? Si Sir Danilo Manahan, no? Nag-usap ko, sabi kong ganon, kailangan pa ba ng DTI yon? Kasi pagkakaalam ko, magkaka-DTI lang kung may involved na purchase yung raffle. Kunyari, bibili ka ng ticket or yun naman kasi follow and subscribe lang eh. Kapalit ng entry mo sa So, sakop ba ng DTI yon? Yun ang tanong ko. Sabi niya sakop daw. Ngayon, sinearch ko. No? Ito yung sabi sa AI. Oo, sakop pala talaga. Kailangan mag-secure ka ng DTI sales promo permit before launching. Kailan ba required ang DTI permit? Sabi nga pag purchasing is involved, ito yung sinasabi ko. No, pag may pag-purchase na involved, customers must purchase a product or service to get a raffle entry. Yon, kailangan DTI doon. Pangalawa, dito na papasok yung kay Ibana. Yung engagement based, 'di ba? You use a raffle to boost brand awareness or drive sales via social media channels. Dito na papasok yung kay Ibana. Kaya kailangan pala talaga ng DTI. Hindi kailangan ng DTI? Yung purely charitable, yung wala kang kikitain, or personal lang at private. Yung, let's say, sa loob lang ng pamilya nyo, magpaparapol kayo, pa-DTI mo pa yun, di ba? yun ang mga hindi na kailangan ng DTI permit. Now, dito pasok si Ibana eh. Kaya napansin nyo, binura na daw yung link ng Casino Plus do sa video niya. Wala na kayong makikita. Para pumasok siya dito sa purely charitable or non-profit. 'Di ba? Pero wala na eh. Marami nang marami nang nag-like at subscribe dun sa Casino Plus na page eh. Nagawa mo na yung trabaho mo dun eh. 4 plus meal, tira mo ha. Casino Plus. Ito yung ni Ibana, 'di ba? Kala-launch lang kasi ng Facebook page. Casino Plus. 2.8 million, okay na to. May 2.8 million follower na agad yung Casino Plus eh. Sabay inalis na ni Ibana yung 2.8 million. Durug ka, di ba? Kailan lang nag-start yan? Nung time na in-announce ni Ibana yung iPhone, may 2 million yan, oh. Sabi ganun dito, nandito ako dahil sa iPhone 17 ni Ibana. Di ba? Kaya kahit alisin na ni Ibana yung link, nagawa niya ng trabaho. Now, kung sisiten na siya ng DTI, wala na pong hindi na po ako nagpapa-like. Ibana Alawi. Wala na eh. Na-notice ng mga tao. Wala na yung link eh. Ito, sabi ganun dito kasi nung una. Inamin niya, sabi niya dito, Ivana Alawi admitted that Casino Plus helped fund the purchase of 100 units of iPhone 17 with each each unit reportedly costing 4.42 million? Baka 4.2 million. Di naman siguro 42 million to. Alam ko 4.2 million as part of the promotional agreement, participants are required to like the... Ngayon, inalis na daw ito, yung link. Inalis na yung link daw. Tingnan natin ha, yung page ni Ibana Alawi ha. Doon sa comment section. Paano ba to? Totoo ba yung inalis na yung link? Dami, 7 million na yung comment. Wala na nga. Wala na nga yung link. Ayan o. Pero nakalagay, abangan sa July 24.
Please. Wala na nga. Wala na yung link. Wala din ito dahil sa DTI to eh. Only wait our message from this page. Ito lang po ang page ko. Wala din po kaming hihingi na payment, bank details, card required. Be careful. Diba? So wala na nga. Wala nang link. So meaning, hindi na, kahit pa sabihin niya na na tinulungan sila ng Bingo Plus dyan, sa pagbili niyan, kung pang charity naman di ba, walang sinabing i-promote, di ba? Lusot na sila sa DTI niyan. Di ba? At least yung FB page ng DTI boy, ng Casino Plus, may 2 million na. O 2.8 million na followers na. Di ba? At least meron na sila agad na ganun. Tsaka 4.2 million, barya lang sa casino yan. Anyway, mga kababayan ko, yan lang muna ang pag-uusapan natin ngayong, ngayong hapon. Magandang hapon sa inyo lahat. Bye-bye.